It's palengke day ko Marites, kaya ayan, namili na nga rin po ako ng mga pang-ingredients doon sa kusina namin. Pinangalang din po ako ng mga maliliit, pati na nga rin po ng malalaki dyan para pag may bumili may maibigay ako. Dahil may pinuntahan pa nga kami ni Jowa, kaya ayan, nakahilmet ako, pero dito pa rin naman iyon sa Taguig. Bili din kasi kami ng mga karne para nga po pang-restock doon sa ref namin dahil bihira lang din talaga ako mamili. So ayan, mabilis lang naman at nakauwi na rin kami. Hindi ako ng kaunti sa grocery dahil wala nga akong listahan, kaya kinuha ko lang yung alam kong wala na kami. Last week, yung mga pinamili ko nga ay frozen foods, ngayon naman nga po ay mga karne at isda. Tingnan naman sa gulay, pag naisipan na namin magluto ay malapit lang naman yung palengke tsaka kami bumibili para fresh talaga. At kayang-kaya na nga iyon ni Jowa pati ni Zian. Kawalan nga ni Jowa dyan si Panda para magtakbo-takbo na muna siya. Hawak nga din yung compartment ng motor ni Jowa, kaya naman kasya din yung mga pinamili namin na pasalubong sa kanila. Natapos na nga rin ni Jowa hugasan at ilagay sa mga ref organizer itong aming napamalingki. May manok, may baboy at may kaunting buto-buto na baka. Tilapia na nga rin po pati bangus para naman sa isda. Hindi na nga muna ako namili ng frozen dahil meron pa nga pong tira ng mga pinamili ko last week. Para ang gabi naman ay nag-Shanghai kami, tapos yung iba nga po ay nilagay namin sa organizer sa ref. Para pag gusto naming magluto ay kukuha na lang kami dyan. Pag bising nanay ka talaga ay kailangan may ready to cook ka na talaga sa ref. Bukasan na nga ito kumarites ng umaga at magre-refill nga po ako ng mga napamili namin, pero madami pa rin kulang dito sa tindahan namin. Dahil hindi ko naman nga po nalista iyon, kaya hindi rin talaga ako dampot ng dampot. Buti na nga lang talaga at may lagayan na ako ng mga plastic at hindi ko na nga kailangan magsiksik kung saan saan. Para pag may bumili ay doon na lang din talaga ako kumukuha. Bumili na nga lang din ako ng pang personal use ng asukal namin doon sa kusina. Kagabi ay pinag-usapan na nga namin ni Jowa na bibili kami ng bigas para nga po paninda at saka para sa amin. Kaya lang nakalimutan namin kumarites dahil may pinuntahan kami. Minsan talaga kung ano pa yung importante ayun talaga yung hindi natin nabibili. Para na may stock ako ng krusini, sakto naman nga po at naubos na, kaya ayan, nirefill ko na. Ganito talagang mabenta sa aking munting tindahan ko Marites, lagi talaga ako nag-iiwan ng stock. Lalo na akong laging ang sold out din iyan sa grocery. Sa uli nga po dyan ng bote at nilagay niya lang sa harap ng tindahan namin. Itong Wopi may naghanap sa akin kaya bumili ako ng isang balot. Tinagal ko na nga po yung Super Teens pati yung Bravo na isang piraso na lang doon sa naka-display. Kailangan ko na bumili nito dahil isang piraso at dalawa na lang yung stock niyan. Tata naman ay may kulang na rin. Thankful ako sa mga customer na patuloy pinipili yung munti naming tindahan kahit nasa gitna kami. Pinupuntahan pa rin ako para bumili dito. Kaya nag-check na nga rin po ako ng resibo at nagtingin kung magkano yung mga presyo ng mga pinamili ko. Dahil importante talaga na nag-check tayo lagi ng resibo dahil baka merong may sobrang punch or di kaya may nagmahal. Tapos may maghanap sa akin ito kaya bumili na rin ako ng 6 dahil last na nga po yung binili niya nung nakaraan. Ito yung madalas kong pinupuno ko Marites hanggat maaari ay lagi siyang kumpleto. Ito din yung dahilan kaya masipag ako mag-refill dahil kung hindi ko nga i-refill at iaayos yan, walang mag-aayos ng iba niyan. Dahil kung hindi ko nga putol-putulin iyan, wala talaga magpuputol niyan ko Marites kundi ako. Wala ding mag-aayos niyan kundi ako. Nga at si Kuya Sian yung nagbantay kaninang umaga dahil wala silang pasok. Kawa naman ay pumasok na rin sa work. O diba kahit mga stick na kapilang yan ko Marites ay mas maganda pa rin talaga pag nakaayos. Kung mag-refill, diretso ayos na mga paninda na naka-display at tanggal kalat. Nga sa akin ng bigas na 1 kilo kaso ubos na nga po yung tigi 1 kilo ko. Sabi ko kung pwede ba 2 kalahati na lang. Mayag naman ko Marites ayan at kinuha ko na nga po yung 55 dyan dahil nakahiwalay nga po yung benta ko ng bigas. Then bumalik nga po yan ko Marites dahil bibili siya ng itlog. Kaya sabi ko nga plastic ko na lang yung binili niyang bigas para isama ko yung 2 itlog na binili niya. Kaya sinadya ko rin talaga na yung mga lagayan ng plastic na mga ginamit ko ay doon lang sa malapit para mabilis ko lang din maabot. Pagkalis naman ng customer ko Marites, ayan at bibilangin ko rin naman nga po yung pinagbintahan ng bigas. Kailangan na talagang bumili ng bigas dahil last na nga po yung binigay ko sa customer. Ito lang yung kagandahan pag nakahiwalay-hiwalay yung mga benta mo ay may kanya-kanya silang puhunan. Tapos na ay meron ka ulit maipang bibili dahil hindi mo nga pwede iyang galawin. Dahil nakahiwalay nga po yung benta niyan. So yun lang muna ko Marites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.